Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayon. Lunes po ng umaga at wala po akong trabaho dahil day off ko po ngayon. One day off lang po at bukas ay trabaho ulit hanggang 6 days. Pero after 6 days naman po ay magsisimula na po yung 2 weeks na summer holiday ko po na may sahod. Dahil wala po akong trabaho ngayon, pag-uusapan po natin kung ano-ano po yung mga benefits sa tinatrabahuan ko. Nagtrabaho po ako sa Helsinki Kaupunki or sa government as a practical nurse po. Isa po sa mga benefits sa Helsinki Kaupunki ay yung pong tinatawag na e-PASI. Yung e-PASI po ay isa po siyang app na kailangan po siyang i-download sa phone natin. Every year po ay magkakalaman po ng 500 euros sa e-PASI. Depende po kasi meron din po sa private pero hindi ko po alam kung pareho ba. Pero pag-usapan po natin ngayon nga ito yung sa tinatrabahoan ko. So, every year po, end of January ay magkakalaman yung e-PASI namin na bali 500 euros. Valid po siya almost 1 year dahil mawawala po siya end of December. Kaya kailangan po siyang gamitin yung e-PASI before mag-end yung December. Dahil pag hindi po siya ginagamit natin, ay masasayang lang po siya dahil mawawala po siya end of December. Sa 200 euros guys, ay pwede po siyang ipambayad sa sports at saka sa museum or theater or mahilig kayong manood ng sine or mag-bowling kayo, pwede po yan pambayad yung e-PASI ninyo na 200 na culture at saka sport. At kung namang 300 euros guys ay pwede nyo po siyang pambayad sa bus or sa metro papuntang trabaho or sa train ba or ganyan. Yan po yung ibabayad ninyo pambayad ng ticket papuntang trabaho. Pwede rin po kayo kahit naglalakad po kayo papuntang trabaho, katulad ko po, 10 minutes lang yung walking papuntang trabaho, ay meron din po kayong e-PASI na matka ito na 300. Dahil pwede nyo rin po naman siyang gamitin. For example, pumunta kayo sa Itakeskus o mag-shopping kayo or basta may pupuntahan kayo na magbabas kayo, pwede po ninyong ipambayad yun. O kahit sa mga anak nyo po, kapag kasama nyo po, ay pwede nyo rin pong ibayad yung e-PASI sa anak ninyo pag sinama nyo yung anak ninyo. Pangalawa po ay yung bike, bagong bike po. Kung gusto nyo pong bumili ng bike na libre, ay kausapin nyo lang po yung POMO ninyo. Pwede po kayong bumili ng bali 600 euros na bike, na bagong bike, pero kailangan nyo pong kausapin yung POMO ninyo. Pero guys, isang kondisyon, pag bumili kayo ng bagong bike, ay hindi po kayo makakatanggap ng 2 taon na e-PASI. Yung 300 na matka ito na e-PASI. 2 taon po. Dahil nga, 2 taon, 300 plus 300, so 600. So yung 600 ay pwede niyo pambili ng bagong bike. Ganyan po. Pangatlo po ay yung tinatawag na city bike. Yung yellow, yung alipa. Libre po yan. For example po, pag 1 day po yung ginamit nyo yan, yung bayad talaga yan ay 5 euros. At pag 1 week naman ay 10 euros. At pag 7 months ay 35 euros. Pero guys, pag nagpa-register kayo, meron po kayong may mga code na ilalagay. Yung Helsinki Kaupunki, meron po silang code na ilagay dun sa city bike ay 0 yung babayaran ninyo. So, magiging free po yung paggamit ninyo sa yellow bike na city bike na yun na alipa. So, yun po. Pang-apat naman po ay yung discount. Yung ganito guys. Pag meron po kayong ganito, yung tinatawag na Henkilökortti, yung ID ninyo sa work ninyo sa Helsinki Kaupunki, ay magkakaroon po kayo ng discount. For example po, pag mahilig po kayo sa gym, sa yung public na gym sa Helsinki Kaupunki na
yung for example dito sa tinitirahan ko sa Mulupuro, meron pong Likuntamule. Sa loob po ng building ay for sports po yan. May 2 gym dyan. For example, isang araw, ang babayaran ninyo ay 3 euros lang. Pero pag isang buwan guys, ay yung babayaran ninyo ay 28 euros. Pero pag pinakita ninyo yung ID ninyo, ay magkaka-discount kayo ng 25%. So pag 28 euros, yung babayaran ninyo every month guys ay 21 euros na lang. Pero syempre, meron dyang card na yung parang ginagamit nyo, yung pang-open para makapasok kayo, ay 4 euros yun. Magbabayad kayo ng 4 euros. Pero sa susunod na buwan naman ay 21 euros lang yung babayarin ninyo. At every day, pwede na kayo mag-gym. Kahit 5 times a day pa yan. Ganyan po. At sa restaurant naman po ay sa Helsinki, meron silang mga restaurant. Pwede po kayong pumunta doon, kumain, at ipakita ninyong ID ninyo. So, magkakaroon kayo ng minus 25%. Yung, for example, 10 euros, yung babayaran ng buffet, ipakita ninyo. So, kunti na lang yung babayaran ninyo kasi minus 25% yan. At pwede rin naman na ibabayad ninyo ay yung e-pass. Kung mahilig naman po kayo sa swimming, mayroon naman pong Helsinki Kaupunki na indoor swimming or pag summer outdoor swimming pool. So, yan po. For example, isang beses lang po kayong gusto mag-swimming. So, for example lang guys, yung entrance fee ay 6 euros. So, pinakita nyo po itong ID ay meron po kayong 2 euros na discount. So, 4 euros yung babayaran niyo for example lang. At for example naman, 10 times kayong gustong pumunta doon, yung babayaran ninyo ay kunti lang din kasi may 50% discount yan. So, half lang yung babayaran ninyo. At pag 1 month naman po ay syempre 50% din po. Basta Helsinki Kaupunki. So, ilalagay ko po dito sa video kung saan po pwede makakuha ng 25% or 50% kasi hindi lahat, for example, sa Buwasari, basta ilagay ko po meron, hindi po lahat ng swimming pool or sport na gym na puntahan ninyo ay 50%. Merong iba 25% pero meron din iba 50%. Especially for example sa Itakeskus, minus 50% pag pumunta kayo sa swimming pool at saka gym. Meron din gym dyan sa Itakeskus. So, panglima guys ay yung apartment. Kung gusto nyo pong lumipat sa bagong apartment, gusto nyo maghanap ng apartment, ay may kakunik po yung Helsinki Kaupunki na Aurora, yung parang apartment ba, ganyan. So, pag humanap kayo ng bagong apartment sa Aurora, yung babayaran nyo guys ay kunti lang. Mas mura doon. Tapos priority po kayo. Dahil pag binuksan nyo po yung Aurora na site doon, ay lahat po ng apartment ay yung parang hiti vapa, ganyan guys. Kaya priority po talaga kayo pag naghanap kayo ng apartment doon. At pang-anim guys, meron din po silang yung tinatawag na asuntulay na. Yung asuntulay na, for example, gusto kayong mag-loan ng apartment, pwede po 100%. So, 10% po ay yun lang po yung kailangan yung bayaran na pera nyo po talaga. Kailangan meron po kayong ida-down or pera nyo na 10%. Tapos, yung 90%, yun po yung pwede ninyong i-loan. Pero depende rin po yan kung magkano yung ibabayad niyo every month or magkano yung sahod niyo, basta i-approve pa din po yan. At meron din silang iba't ibang klase na loan guys. Meron sila yung for example yung maglo-loan kayo dahil
bibili kayo ng car, pwede yun. Tapos, pag nagpapakasal kayo, wala kayong pera, pero gusto nyo manghiram, mag-loan kayo, pwede rin yun guys. Tapos, pag gusto nyo magpa-renovate ng apartment niyo, maglo-loan, pwede rin po. Kahit anong loan guys, pwede siya gamitin. Tapos, yung interest naman ay hindi masyadong mataas. Para lang talaga sa mga Helsing Kaupungki na nagtatrabaho. Yung interest, kunti lang. Tapos, pag nag-loan ka, talagang 100% talaga na matatanggap mo yung perang, for example, kinuha mo 5,000, 10,000, 10,000 talaga yung matatanggap mo. At meron din po silang yung tinatawag na hitipalkyo, yung parang award, ganyan. Pag maganda yung trabaho mo, pag nagustuhan kanila, ay bibigyan ka nila ng parang award na kunting pera, ganyan. For example guys, noong nag-upload ako na panggabi ako, tinanong ako or kinausap ako ng pumo namin na pwede ba ako magpanggabi for nights, ganyan. So nag-uupo ako, so binigyan niya po ako ng 300 euros, yung parang hitipalkyo, ganyan. So yung kaibigan ko or katrabaho ko po ay nakatanggap din po siya ng 150 dahil mahilig po siya magpalabas ng mga pasyente, ganyan. Tapos yung katrabaho ko din na talagang akira talaga lahat ginagawa niya, ay binigyan din po siya ng pumo namin na 200, depende, may 300, ganyan. At yun nga, maganda siya. Tapos every year po ay may pa bowling. For example, last 2 years ay lahat kami pumunta ng bowling, tapos ng bowling kumain sa restaurant. Tapos ngayong taon ay pumunta kami sa yung parang island, tinutour namin yung island. So Helsinki tour, yung sa dagat, ganyan, nagbabarko. Maliit na barko yung sinasakyan namin, ganyan. Tapos nagkumain doon. Yan, maganda po. Tapos meron din po silang yung parang 20 years ka sa trabaho mo or parang 30 years ka, meron silang binibigay na award dahil matagal ka na nagsiservisyo sa kanila. Yung katrabaho ko, binigyan sila ng yung parang nakabox na gold na gold ba siya or ano ba siya, basta yung nilalagay dito, yung parang army na ilalagay dito, yun ang natanggap niya. Tapos yung katrabaho ko nag-birthday ng 50 years old siya, binigyan siya ng day off, kanyan. So marami po, may iba pa po. Tapos meron din pong yung Helsingin Kaupungki guys, meron silang sariling island na yung mga katrabaho sa Helsingin Kaupungki ay pwede pong pumunta doon kahit 1 week. Doon po sa Vuosaari, meron pong island doon na yung may-ari ay Helsingin Kaupungki. For example, tayo or ako, pwede po ako magpa-reserve kahit 1 week kasama kong friends or yung family ko. Pwede po, basta magpa-reserve lang po ng time kung kailan kayo pumunta doon. At maganda doon kasi pwede kayong mag-swimming, pwede kayong mag-fishing, pwede kayong kahit ano yung gustong gawin doon sa summer cottage na doon. Tapos, yan, masaya, diba? Basta kailangan nyo lang magpa-reserve. So, yan po. Yan lang po yung nalalaman ko ngayon na mga benefits sa Helsingin Kaupungki. Sana po ay nakatulong sa inyo dahil yung iba, yung kahit finish po, sinabihan ko siya na meron ganyan apartment, hindi niya po alam yung benefits, hindi. Pero nakasulat po yan sa Helsingin Kaupungki kung ano-ano yung mga benefits. At dapat po gamitin nyo po kasi maganda po siya talaga. At sana po nakatulong po itong video sa inyo. At thank you po sa panonood at see you next time. Salamat po. Bye-bye.